Kumusta? Magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa araw ito, ito na po no ang ating kamatis na pinapatalian. So magandang na po siyang tingnan kasi arrange na po no mga ka-farmers. Wala nang mga sangang nakaharang. So ang ginagamit po pala natin na pagtali Atlas Flatwine po. Okay, so kung tanungin niyo ako saan siya mabibili, sa aking supplier po mga ka-farmers sa Panalturan, no, Quezon City. So yun po no mga ka-farmers, doon siya mabibili. So ito ang ating Atlas Flatwine. Yun po ang ating ginagamit pang tali. Okay, so bago natin umpisahan mga ka-farmers kung paano namin to nagawa, big love shout out po sa mga audience natin, mga subscriber, follower, sharer at commentator. So sa yung lahat, magandang hapon po mga ka-farmers, mga ka-viewers, and God bless. So ngayon mga ka-farmers, share ko lang po ito. Ang ating kamatis ay double row, kaya kung tingnan natin ganyan kakapal. So may linya din sa gilid, may linya din sa gilid kasi dati taniman po ito ng ampalaya. Then pagkatapos sa ampalaya mga ka-farmers ay tinaniman po natin ng kamatis. Kaya nga ang nakalagay ay double row kasi pag isang linya napakalayo mga ka-farmers, kasi nasa 2.5 meters po ang pagitan simula sa isang poste papunta din, 2.5 meters po kasi po taniman ng ampalaya. So kung single row, sobrang luwag no. So kaya ginawa ko na lang mga ka-farmers na dalawa sa isang bed, kaya maging ganito, tapos sa gitna ang daanan ng tao. So yan, napaka ano po lugar. Tapos yung kamatis natin napakabunga na po ito mga ka-farmers, oh. Yan. Then tapos kita natin ang ito banda, wala pa to natali pero dito natatalian na. Kaya kung tingnan natin mga ka-farmers ang mga bunga, yan oh, napakaganda, oh. Balot na balot sa mga fungicide. So yun na po mga ka-farmers, pagkatapos nito matatalian ng mga sanga na to, ay magpapatanggal na po tayo ng mga matatandang sanga o dahon. Ito mga ka-farmers, oh, yung mga dahon na ganito, tanggalin natin to para hindi tayo mahirapan pagpatama ng pangpakintab sa bunga ng ating kamatis. Ang pagtanggal mga ka-farmers, ito putulin lang to ng gamit ang cutter, gunting. So mas mabilis mga ka-farmers gunting, no, parang ganyan, no. Parang malinis yung tingnan mga ka-farmers. Pag matanggalan to mga ka-farmers, napakaganda ng tingnan. So yun lang po no ang mai-share ko po sa inyo. Tapos ang taas po ng ating mga ka-farmers ay nasa 6.5 feet, no. So ang ating kamatis mga nasa pang siguro mga kulang na lang siguro mga 4 feet siguro. So ganyan pa kataas. Kasi napakainit, kung hindi pa lang mainit mga ka-farmers, siguro sobrang taas na ito. Ayan, oh, kita na natin ang mga bunga. So napakadami ng mga bunga sa ilalim. So dahil sa sobrang kapal mga ka-farmers, no, hindi lang natin mapapansin kung may marami na bang bunga. So marami na po mga ka-farmers ang bunga ng ating kamatis. Kaya nga pinapatalian na natin. Ito manda, natalian na, pero dini, oh. So kita natin mga ka-farmers, kasi pag hindi natin to matatalian, yan, humarang sa daan ng ating mga sanga ng kamatis. Ayan mga ka-farmers, okay, naging bunga, oh. Yan, oh, silalim pag yan, taso magkasunod, oh. So buligan na sa bunga mga ka-farmers. Yan, oh, pag hindi matalian mga sanga, tingnan mo. Yan. So ganyan na karami ang mga bunga ng ating kamatis. So yon ang resulta sa ating ginagamit na foliar. Parang walang bulak na nasasayang mga ka-farmers, oh. Tingnan nyo, oh. So grabing bunga kahit saan tayo tumingin, oh. Mapailalim, oh. Ito, oh, isang ano lang, oh, magkano. Tapos ilalim pa, oh. Tapos sa taas, grabing bunga, nakakatuwa mga ka-farmers, no, ang bunga ng ating kamatis. So ganyan po siya kadami. Ilalim. Tapos yung mga bunga sa sanga mga ka-farmers na bumigay, yan. So yan na po ang ating makikitang mga bunga sa kamatis. So amazing. Yan mga ka-farmers, so napakadami.
So yun po ang resulta no sa ating ginagamit na foliar na Green Acres. Parang kahit sobrang init mga ka-farmers, tingnan nyo, parang walang namimiss na mga bulaklak, lahat ay tuluyang maging bunga. So yun lang ang ating ginagamit din eh. Tapos kahit sobrang init, napaka-kondisyon pa din. Yan. So hanggang dulo pa to mga ka-farmers. So yung twine hinuhugot lang nila. Okay, so Atlas Flat Twine mga ka-farmers, 10,000 yards ay mabibili lang po natin sa halagang 220, no? 220 po mga ka-farmers. Ang halaga sa 10,000 yards. So marami-rami na tong mga bunga na medyo malaki-laki sa ilalim, hindi lang natin makita kasi nakatago sa ilalim ng dahon. So ito kita natin kung mag-apply tayo ng 945-15 na Blossom Booster na Peters at saka Green Acres, maberde ang dahon ng ating kamatis sa gilid, tapos makapal, kaya siya matibay mga ka-farmers sa tinatawag nating mga early blight, late blight sa kamatis. Kasi makapal ang dahon mga ka-farmers, no? Makapal, parang dahon ng sili. Tapos ang mga usbong niya napakaganda, luntian. Yan, siguro abot pa to mga 5 feet 6 feet siguro ang ating kamatis kahit mainit. Okay, so bago tayo magtapos, ulitin ko, magandang hapon uli, God bless, at mega love shout out po, no, sa ating mga subscriber, mga viewers, share at commentator. So abangan nyo lang mga ka-farmers, no, ang mga video tutorial natin patungkol po sa pag-aalaga ng mga kamatis, ampalaya at iba pa nating mga pananim mga ka-farmers. So ngayon lipat tayo sa kamatis, mga ampalaya mga ka-farmers, para may update po tayo. So dito tayo dadaan sa ating talungan. Yon, ito hindi pa, sobrang kapal. Ito natatalian na, kaya nga arrange na tingnan, hindi kagaya dyan maraming pagsanga. So ganyan kakapal mga ka-farmers ang ating kamatis. So bukas asahan natin tong matapos na, no, ang pagtatali ng sanga. Yan. So ito po mga ka-farmers, may DIY po sila. Ito ang huhugutin nila mga ka-farmers. Yan. Hindi nila nilagay ang tapos hinuhugot nila din sa bandang dulo papunta doon. So yun po ang kanilang technique mga ka-farmers. So ngayon nandito na po tayo sa ating taniman ng talong. So yung talong natin mga ka-farmers, sunog ang mga dahon, yung nag-aalbortoto ang bulkan. Pero yung napa-spray ako ng Ortibatap at saka Biostin, laglag ang mga sirang dahon mga mga ka-farmers, no? Kasi napakagaling po ni Ortibatap mga ka-farmers at saka ni Biostin kung gagamitin natin sa problema ng mga dahon ng ating mga talong. Kaya nga kitang-kita na natin kung gaano nakaganda. Tapos napakalinis pa. So yan po ang recovery. So wala nang damage sa dahon, bulaklak na lang at saka yung maliit na bunga. So yun lang po. Okay, so sa inyo lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you.